curious ako, no? Ano ba naging reaction mo when you first saw this viral video clip of a contestant who admitted na hindi siya familiar dun sa COMELEC? Maraming mga nagulat kasi. Pero ikaw, bilang talaga sumusubaybay dito sa intricacies ng ating electoral system, anong naging initial reaction mo? Medyo nakakagulat pero konti lang. Konti kasi kung tutuusin, nabanggit mo na rin lang yung party list system, Christian, 30 years na to eh. Actually, this month, March 2025, ito yung 30th year ng party list law of 1995 o yung Party List System Act of 1995, and up to now, maraming hindi pamilyar sa ating party list system. So, hindi masyadong nakakagulat kung medyo, hindi ko naman masasabing walang alam yung contestant eh. Kasi parang batay dun sa interaction niya with Vice Ganda, ang pagkakabanggit niya eh may limitado siyang impormasyon tungkol sa COMELEC. And sino ba ang dapat sisihin dito? Siya ba bilang individual? Sa aking palagay, ito yung failure ng ating educational system na unti-unting tinatanggal yung critical na pagsusuri sa ating kabataan. Kaya Christian, ewan ko kung napapansin mo to, ikaw professor ka rin naman sa sa UST, kahit yung pagsusulat ngayon, yung estilo at saka kahit yung tiyaga na makapagsulat ng mahaba-haba o yung long form journalism, iba na eh kumpara sa panahon ko. At ikaw kasi mas bata ka pa kumpara sa akin, pero nung panahon ko iba. Hindi ko lang alam kung sa panahon mo may nakikita kang disconnect eh. Pero meron doon na. ko lang Nakita ko yung transition kasi from analog to digital eh. Exactly. Ako rin, nakita ko rin yung transition mula analog papuntang digital. Although yun na nga mas siguro, hindi ko natatanungin yung edad mo, pero mas ahead ako siguro sa'yo ng ilang taon. Pero ang masasabi lang natin dito, Christian, kumbaga parang yung naging behavior o naging decorum ng contestant na yon, reflection siya ng kasalukuyang kalagayan natin. At ako, hindi ako magugulat kung sakaling marami-rami ding kabataan yung parang halos ganun din yung kanyang mindset o perspektiba. When you say failure ng ating educational system, what exactly are you referring to? Yung anong klase, anong specific failures pa, yung pagkukulang? Well, marami eh. Una, yung K-12 program na initially, yung packaging niya mas maganda kasi mapapahaba ng 2 taon eh. Doon sa mga hindi pamilyar, yung ating basic education system noon, grades 1 to 6, tapos 4 na taon ng high school, so a total of 10. Ngayon, kindergarten hanggang grade 12, so a total of 12 years, technically 13 years kung isasama natin yung kinder. Yun yung standard din kasi sa Europe eh, para matanggap ka sa mga graduadong pag-aaral, yung K-12 mahalaga siya for admission sa mga Western University, especially sa Europe. Kaya lang, Christian, yung failure na yon, kasi alam mo, as implemented for more than 10 years, yung K-12 program talagang obviously natanggal yung critical thinking component kasi masyadong skills-based yan eh. In fact, ang programa ng K-12 ay para yung mga graduate sa ganong klaseng educational system pwede nang ma-employ kahit na hindi nakapag-kolehiyo. So parang masyadong skills-based. Let me give you an example kasi naaral ko rin naman yun eh. Yung special program on journalism at saka yung media and information literacy component ng K-12, magugulat ka, walang masyadong atensyon na binibigay sa ethics, mas usapin ng journalism skills, correct grammar, correct diction, paano ba mag-layout ng isang publikasyon, paano ba kumuha ng litrato. Pero yung critical na pagsusuri, yung nose for news, critical eye, and all other components na dapat na hawak o niyayakap ng mga periodista o ng mga manggagawa sa media, yun yung nawawala. Tapos yung usapin ng media literacy, mas nakafocus sa computer literacy o yung paano mo ba ma-ooperate. Halimbawa, yung mga gadgets at saka devices, hindi masyadong binibigyan ng pansin yung media literacy component na halimbawa, paano ba nagwo-work yung press, paano ba nagwo-work yung media, pahapyaw lang, kumbaga, yung diskusyon doon.
Kaya kung babalikan natin yung issue diyan sa COMELEC, yan ang nangyayari pagka hindi masyadong natututukan yung kasaysayan ng ating bansa, yung kahalagahan ng eleksyon, yung kahalagahan ng demokrasya. Kaya nga kahit usapin ng diktadura, aware ka naman, updated ka sa current events, kahit sa ilang mga module, tinatanggal yung reference to Marcos dun sa dictatorship na discussion. Kumbaga parang dinidiscuss mo lang dictatorship in general, pero yung diktadurang nangyari sa Pilipinas, parang nade-deodorize or parang pahapyaw kung pahapyaw mang nadidiscuss. That's the problem. And overall, I think ang problema talaga rito civics Yung nakakalimutan ano ba yung role ng bawat mamamayan sa isang demokratikong lipunan, ano rin yung relasyon sa pagitan ng media, sa tatlong sangay ng gobyerno. Basically, maraming pagkukulang, no? Pero ito nga, since, of course, I think we can all agree na this should be an eye-opener. And aminado rin dyan yung COMELEC. Kaya sabi nila, sige, itutur ka nga namin dito sa COMELEC, yung contestant. At ginawa na nila yun kanina, or kahapon, I think kanina. Para ipaliwanag yung mahalagang role ng COMELEC. Ang tanong ko, ano ba yung mga pwedeng gawin between now and election day? Kung saan sa May 12 talaga magkakast ng ballot. Yung I think more than 60 million Filipinos, no? And a big part of this, yung kabataan, mga first-time voters, yung mga tinatawag na Gen Z. May susing papel dito, Christian, yung media, kasi dapat talaga hindi ito nagkukulang dun sa critical na mga reportage sa mga nangyayari ngayon. Alam mo, well, pareho naman tayong periodista and I'm sure we're on the same page na minsan napapa-facepalm na lang tayo pagka may mga nababasa tayo mga artikulo na obviously mga press release ng mga politiko, tapos mga prestigious na mga news media organization yung nagke-carry ng mga press release na to packaged as legitimate news articles. Dapat nga parang alam ko yan Oo. Hindi na may kinolot ako recently. Inquirer.net, diba? Puro press release ni Camille Villar at ilang mga politiko. Pero parang napapansin ko mas maraming Camille Villar. Yun na nga. May ganong pattern So nakakadismaya. And in fact, kung ikaw news media organization, lalo na kung nangunguna ka at malakas yung impluwensya mo, you should be taking the lead sa voter education, voter literacy. Kung ikaw ayaw mong gamitin yung education, ako siguro mas nasa posisyon para banggitin yon kasi that's what we've been doing since ang ginagamit ko was established. Ang ginagamit ko, voter information. Okay din. Respeto naman yan. Wala namang problema ron. Halos pareho rin naman yung konsepto natin. Pero Christian, whether you call it voter information or voter education, parang mahalaga talaga na naglilinaw tayo sa publiko. Pero syempre, without sounding condescending, na parang let me educate you kasi matalino ko, ikaw walang alam. Hindi dapat ganon. In fact, yung mga magagaling na periodista, nag-exercise talaga ng highest degree of humility and it shows doon sa reportage nila. Pero kung babalikan ko lang saglit, Christian, yung media, please bear with me lang, kailangan talaga yung critical na pagsusuri dito, lalo na sa panahon na, gaya ng nabanggit ko, merong failure sa ating educational system. Don't get me wrong, may mga faculty naman na nagtsatsaga na lampasan or igpawan yung pagkukulang sa mismong sistema ng ating edukasyon, pero kailangan ng tulong talaga ng media rito in partnership with various civil society organizations. Kaya kung may i-call out tayo sa ilang pagkukulang ng media, syempre kailangan din nating bigyang pugay o pansinin yung mangilan-ngilang inisyatiba ng media to band together para magkaroon ng united call for tackling issues. So nandiyan yung efforts for fact-checking na mas broad yung panawagan at saka yung mga ginagawang election movements, yung Halalan 2025, yung Mandato 2025, at iba pang mga partnerships ng civil society organizations and media organizations. It's not perfect, don't get me wrong, pero at least merong ganong show of force na pinapakita. Pero Prof, if I may interject, I totally agree sa mga ganyang voter education, voter information, yung pagsasanib puwersa ng mga media organizations with members of the academe and other stakeholders.
I completely agree, totally agree. Actually, part ako ng ilang mga organizations na yan, yung mga pagkilos na yan. Pero ang issue ko diyan, sinasabi ko lagi, unang-una, dapat ibaba ng konti yung dapat gawing mas conversationally approach. Hindi yung tipong, hindi tayo nagkakaintindihan, okay na tayo rito. Kunwari, yung fact-checking, sa akin, mas gamitin yung local languages aside from Filipino. Not only English, kasi yung fact-checking, I would surmise, tayo lang nagbabasa ng fact-check at saka yung mga talagang nagbabasa na may tiwala rin sa news organization na yon. And number 2, ang issue ko dyan, Prof, sana yung mga ganyang pagkilos, yung tipong voter information, voter education, dapat hindi lang pagpanahon ng eleksyon. Kasi nagkakalimutan 'di ba? Parang we always play catch up. Mag-e-election na. Magsanib puwersa sa itong mga news organizations. Gumawa tayo ng slogan, gumawa tayo ng logo, i-press release natin, meron tayong launch, and then what, 'di ba? Kulang din ng impact assessment pagdating sa dulo. Kasi kung meron tayong impact, dapat kahit papaano nakakita tayo siguro ng konting inroads at sa pamamagitan ng mismong eleksyon, 'di ba? Medyo may ilang nananalong mas hindi trapo, hindi yung mga the usual faces, 'di ba? Yun ang pagtingin ko diyan, Prof. Actually, tama ka. Kaya ako binanggit kanina na the election movements and partnerships are far from perfect. Exactly the same things na sinabi mo. Una, tama yung sinabi mo. You're right on the dot when you said na yung wika ay isang susing salik dun sa fact-checking. Actually, kahit sa pag-uulat in general, nasa Pilipinas naman tayo, ba't kailangan pa nating mag-Inglesan? Pwede namang mag-code switching, pwedeng mag-Taglish kung gugustuhin natin. Pero yung fact-checking, dapat ginagawa yan. At siguro pwede kong banggitin, total, we're not holding back anything here. Yung Abacada na parang fact-checking arm ng mga academicians sa UP, sa Ateneo at sa iba pang mga eskwelahan. So nagsanib puwersa yung mga akademiko. At isa sa mga key points of agreement doon, kung magpa-fact check tayo, wikang Filipino gagamitin natin. So yun, dapat may ganong inisyatiba naman talaga. Tapos, yun yung isang pagkukulang na dapat habulin sa mga news media organization, yung after ng magpa-press con, after na maging media spectacle, itong election movement na to, hindi ito dapat nagiging PR lang, dapat talaga merong paghahabol at may assessment para ma-assess yung mga kalakasan at kahinaan at ano yung mga pwedeng areas for improvement. And as a last point, sa bahagi ng Kontradaya, alam mo, nung 2016, nung sumali ko sa Kontradaya, ang expectation ko, parang yung mindset mo kanina yung parang after the election, alis na ako, magde-deactivate muna yung grupo, and then balik sa mga usual na gawain. Mag-assemble ulit after. Mag-assemble ulit after mag-election, after 3 years. Pero hindi siya nasunod, sa totoo lang. And in fact, mas maraming kinakain na oras ngayon yung pagiging convener ko ng Kontradaya. Hindi, don't get me wrong, hindi ako nagrereklamo, pero parang yun yung tawag ng pangangailangan talaga And as a matter of, sorry, go ahead. Sorry. Ibig sabihin tuloy-tuloy kayo sa Kontradaya, hindi yung tipong pag-election lang, pag panahon lang ng election, tsaka nabubuhay, hindi ganun. Aaminin ko, initially ganun yung mindset ko, pero as it turns out, mahirap siyang gawin. Hindi kailangan kasi. Exactly. Kailangan. Hindi lang dahil sa may mga requests for interviews Minor na yung issue na yun Pero may mga moves kasi yung rich and powerful sa totoo lang na even decades or years before the presidential race, presidential kasi yung pinaka-crucial dito, parang alam mo yung maniobra niya parang 2028 yung kanyang pagtingin or whatever year na siya ay eligible for the elections. And actually, Christian, kung oobserbahan mo yung political reality sa ngayon, there are politicians na bata-bata pa, mamaya magpangalan tayo kung gusto mo, pero hindi pa siya eligible for 2028, pero alam mong minamaniobra na siya ng kanyang political clan to make a presidential run, oras na nasa tamang edad na siya. May letter S ba yan? Is there a letter S? Is there a letter O? Okay, alam mo na kaagad talaga, no? Pero yun napaka-predictable. Obvious naman obvious na obvious. So going back to what we were discussing kanina, talagang hindi mo, kumbaga yung mga tunay na election watchdog, hindi ko sinasabing peke yung iba, pero talagang mas mapipilitan ka na wag mag-deactivate and you have to continue.